Ayun, what's up mga katunay? Ayan, syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT. At syempre, magbibigay po tayo ng reaksyon dito sa balitang ating matutunghayan ngayon, no? At eto, may nilabas na resulta, no? Resulta ba to? Parang resulta, no? Parang pagtutugma-tugmain dito kung sino talaga ang mas malaki. Ano ba? Mas malaki ang budget? Mas malaki ang boto? Mas malaki ang ano? Excited na ba kayo mga katunay? Kung ano yung malaking yan? So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang videong ito at bigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ito ang usapan ng mga mangmang. Ayan, usapan ng mga mangmang. Ayan, syempre, bago natin simulan ang videong ito at bigyan ng reaksyon, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na ating matutunghayan ngayon. Walang iba kundi si Waray Laban. Ayan, bibigyan natin ng reaksyon ang kanyang sasabihin dito. No? May nakikita kayong mga numero, bilyon, di ba? Sana all may bilyon. Ayan, pagpatuloy natin. Pagdating sa billion at milyon na mga pondo na ibinibigay sa posisyon sa gobyerno. Ayan, bilyon, milyon. Ang pinakakurap dito ay si BP Inday na may pinakamataas na pondo sa history ng Vice President. Dahil ang kay BBM... talaga? Si VP Sara daw ang may pinakamataas, no? Na budget ba yan? Ano ba yan? Parang si VP Sara ay corrupt daw. Ay 10.4 billion publicly deliberated budget. Ayan, paliwanag mo. Siyempre, si VP Inday dahil pinakakurap sa kanya. Kita nyo, si VP Sara daw ay pinakakurap. Ayan. Yung pinakamalaki, 733 million. Ayan ha. So, si VP Sara ang pinakakurap. Kasi sa kanya 733 million. Pero si VP Sara ay napapalibutan ng mga bilyon-bilyon. Ayun nga yung pinagtataka natin di ba? Parang yung milyon na sinasabi nila kay VP Sara, di ba? Yung hinahabol nila is parang napakalaki kaysa dun sa bilyon na nagiging issue ngayon. No? Grabe! Si VP Sara, 733 million, samantalang napapaikutan siya ng 10.4 billion, 12.8 billion. Ano mas mataas? Billion o million? So kung ginaganyan nila si VP Sara, ang ibig sabihin, mas mataas ang million kaysa billion. Ang kay Escudero ay 12.8 billion. Hala, kay BBM 10.4 billion. Kay Escudero, 12.8 billion. Kay BP Sara, 733 million. Aba, kurap na si BP Sara niyan. Hindi ko naman sinasabing yung mga billion na yan, no? Hindi ko naman sinasabing kurap sila. No? Para syempre, kung si BP Sara is binubutasan nila tungkol dyan sa 733 million o yung 125 million sa confidential funds niya, bakit yung iba na mas mataas pa kay VP Sara is hindi nila mabutas-butasan, hindi nila tinatanong, hindi nila kinakalabit. Puro si VP Sara na lang lagi yung kinakalabit. Di ba parang unfair yung nangyayari? Kay Tambawaldas ay 16.3 billion. Aba, mas mataas kay Tambi ha? 16.3 billion? Wow. Grabe. Speaker na. Parang kasarap mag-speaker ngayon kasi maging presidente. Nako. Yan talaga, hindi masisita yan. No, walang magtatangka dyan. Takot lang ng mga alipores niyan. 15.8 billion secretly deliberated budget ang kay BBM. Ang laki ng itinaas. Ang kay BP Inday na pinakakurap 733 million ang kanyang budget sa OBP. At syempre, mantakin nyo, hindi nagbabago yung budget ni VP Sara sa OBP
Bantakin mo, Vice President ka, pero ganyan lang ang budget mo. Yung budget na inano sa'yo, 733 million. Pero sila halos bilyon-bilyon. Grabe naman. Para nating binabastos ng harapan talaga yung Vice President. Parang eto, ayan, pagkasyahin mo yung perang yan. Yung pondo na yan, bahala ka sa buhay mo. Kasi naiintindihan naman natin kaya nila ginaganyan si VP Sara eh. Para kung sakasakaling maubos yung ganyang pondo na yan, no? Siyempre, wala nang mailalabas si VP Sara, iisipin ng mga tao na walang silbi na si VP Sara. Yun ang akala ninyo. Kasi siyempre, wala na siyang mailalabas na maitutulong eh. Pwede na siyang masira sa tao, pwede na siyang sisihin ng mga tao eh. Nasabihin, yung Vice President, walang kwenta, walang ginagawa. No, ganun yung parang gusto nyong mangyari. Kaso nga lang, alam ng mga tao yung nangyayari ngayon. Kaya kung sakali si VP Sara, maubusan ng pondo yan. Diba? Na ipangtutulong niya sa mga tao, nauunawaan ng mga tao. Diba? Hindi siya pag-iisipan ng masama. Hindi siya pag-iisipan na walang silbi. Eh bakit yung iba na malalaki? Ano ba na itulong? Diba? O ayu-ayuda? Diyos ko naman, Mariosep. Yung gawing batugan yung mga tao, Mariosep naman talaga. Hindi naman tayo magkasalita ng ganito kung... Diyos ko, grabe ko. Ang kay Escudero ay tumaas ng 1 billion. Aba? Naging 13.9 na ang kanya, at yung kay Martin Romualdez mula sa 16 ay 16 naging 33. ay nagtriple sa 33.6 billion. Grabe ka ah. Grabe ka, Tambi ah. 33.6 billion na. Kanina 13 pa, 16. Ah, 16? Hindi ko naman sinasabing mga korupto. No, wala akong sasabihin ganon. No? Ang sinasabi ko lang dito, eto mga bilyon. Bakit ang init ng mata nyo kay VP Sara? Kung kayo tanong ng milyon, kung kayo harang ng harang kay VP Sara, bakit etong mga to? No? Hindi ba kayo nakakapag-isip ng hindi maganda katulad ng iniisip nyo kay VP Sara? Diba? Kasi doon lang ako nagre-rely eh. Hindi ko sila pinagbibintangan na kung ano eh. No? Bahala sila sa buhay nila eh. No? Para sa akin lang kasi nakikita ko is unfair. Unfair sa Vice President na ganyan. Tapos yung iba, matakin mo, mas mataas pa yung senador tsaka yung Senate President tsaka yung ano eh. Speaker eh. Diba? Tapos si VP Sara, Vice President, ganyan lang. Oh. Oh, si PBBM, oh, syempre presidente 'yan. Oh, mataas-taas. Oh. Pero dapat si VP Sara, 'di ba? Hindi niyo tinitipid ng ganyan. Ayaw niyong mabutasan yung iba, pero kayo yung gumagawa para sa ikabubutas nila. 'Di ba? Mas malaki pa yung kay Waldas, Tambawaldas Buaya kaysa kay sa presidente. So sa BICAM report, parang si Tambi talaga ang presidente ng Pilipinas, no? Kaya kung ako sa'yo, Tambi, sa susunod na eleksyon sa 2028, huwag ka na tumakbo. Total, parang naranasan mo naman maging presidente ngayon. Parang ikaw naman ang presidente ngayon eh, kasi ikaw ang nasusunod eh. O, diba? Huwag ka na tumakbo. At saka kapag tumakbo ka sa legal na paraan, sigurado, talo ka. Hindi ka mananalo. 0.4 billion ang in-increase ng kay BBM. Ang in-increase naman ng kay Chis Escudero ay 1.1 billion. Tapos kay VP Sara, 0. 5.4 BICAM increase. Aba, nag-increase pa ng 5.4. Kay Chis, 1.1. Tapos kay Tambi, nako, ito mukhang malaki na naman doon sa ilalim. Kay VP Sara, 0. Bah, grabe naman kayo sa Vice President. Kulang na lang, sipain nyo palabas ng OBP. Grabe kayo trumato kay VP Sara. Sus Mariosep. Ang pinakamataas talaga na itinaas dito ay yung kay Tambawaldas. Mantakin mo, 17.3 billion? Grabe si Tambi. Sana all. Grabe. Oh, hindi ko sinasabing ano ka ha. Pero syempre ito oh. Diba? Ang tataas. Dapat pinapaliwanag nyo yan. Oh, kasi wala namang sisita sa inyo eh. Diba taong bayan, yung mga vlogger, yung mga ano lang, na may malasakit sa bansa natin, ang makakasita sa inyo. Pero dapat pinapaliwanag nyo yan, yung mga ganyan.
Diba? Siyempre, walang sisita sa inyo. Alam naman natin, natakot sila sa inyo. Ay, naku, grabe. Tas na 17.3 billion. Yung kay BP Inday, dahil pinaka-corrupt, impeachable siya. Zero. Dahil siya yung sinisigaw na impeach, kay corrupt siya, zero budget, di ba? Napakawalang yung corrupt naman yan. Yan yung corrupt na nakakaawa. Di ba? Halos talagang maiisip mo bakit ginaganyan tong taong to. Di ba? Grabe kayo magbintang kay VP Sara tapos ako. Ang in-increase. Yan ang usapan ng mga mangmang na mga loyalista, talyanista. Ay. Dahil mangmang ka, talyanista ka, loyalista ka, syempre, pagdating sa mga budget, mas malaki ang milyones kaysa bilyones. Baliktad na ngayon, no? Parang mas malaki na ang piso kaysa 100. Parang ganyan. Mas malaki na ang 500 sa 1,000. Ganun na ngayon, ha? Baliktad na panahon ngayon. Tandaan natin, pag dalyanista ka, loyalista ka, mangmang ka, dahil mas mataas yung milyon kaysa bilyon. Tignan mo naman yan, no? 5.4 billion yung sa Bicam increase kay BBM. Kay Tambawalda, 17.3 billion. Grabe, ha? Ang inang yan, saan lumalamon ng pera yan? Saan ginuhugot yan? Non-stop, no? Grabe. Mula yan sa mga Pilipinong naghikahos, tumutulo ng pawis, sa kakatrabaho. Kumbaga tayong mga Pilipino ang nagsisikap, no? Siyempre sa mga buwis natin ang gagaling yan, kaya may ginagastos ang gobyerno. Subukan nyo, huwag kayo magbayad ng buwis, walang gagastusin yan. Diba? Para tuloy nakakaano magbayad ng buwis. Pero nilalamon lang ng isang buaya na House Speaker mula sa Leyte. Ayun, natating nato ngayon ng video na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Waray Laban. Siyempre, suportahan natin yan si Waray Laban. Ako nakakagulantang na lang yung nangyayari. Nalalaman ko dito, no? Grabe. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.